Hello po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan o mga beloved countrymen. Okay. So, ngayong gabi po, ang akin pong ibabahaging topic sa inyo, it's yung dam in the Philippines o hydroelectric power plant in the Philippines. Okay. Sa paggawa po ng dam natin, ngunit bago ko ipagpatuloy ang pagpapaliwanag sa inyo, ako po muna ay babati sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi or umaga or hapon or tanghali kung nasaan man po kayong panig ng mundo sa Pilipinas. Lalong-lalo na po sa mga overseas Filipino workers natin at sa mga seafarers natin. Okay. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, wag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Alam nyo po, kung inyo pong natatandaan sa atin pong vlog 77 na sinabi ko na mahirap gawin ng isang electric power plant, lalo na kung ito ay sa tubig mo gagawin, at yung mga bato na gagamitin mo dito, yung mga graba na yung gagamitin dito ay dapat may magandang klase yung buhangin, bato na mga gagamitin mo, like graba, anything. Kasi pag hindi po matibay ang pagkakagawa ng planta na yan, ang ikadudulot po niyan ay mabilisan pong masisira yan, lalo na kung may malakas tayong bagyo. Doon po nagsisimula masira ang atin pong mga dam dito sa Pilipinas. Mga minamahal kong kababayan, kung kayo po ay nagbabalak na maging isang professional o isang scientist professional, o kaya pagdating sa mga ganitong bagay ay kailangan pinag-aaralan at pinag-iisipan po ninyong mabuti ang inyong mga plano sa pagpapagawa o sa inyong gagawin na isang malaking proyekto. Kasi ang isang proyekto mahirap gawin kapag ang pera mo ay almost mababa sa budget na kinikailangan para doon sa planta na iyong kailangan gawin. Okay. So mga minamahal kong kababayan, ano pa nga ba? So wag na natin po itong palampasin at akin pong ipapaliwanag sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines, hydroelectric power plants in the Philippines. First, Kaliwa Low Dam. The Kaliwa Low Dam proposed by the Philippine government in 2012 was one of several book water supply projects in the upper portion of the Kaliwa River watershed that have been proposed but ultimately shelved by the Philippine government. Since the 1970s, the proposed Kaliwa Low Dam design had a 600 million liters a day or MLD capacity, and the water supply tunnel has a 2,400 capacity. Had it been built, the Kaliwa Low Dam was expected to reach the demand on the Angat Dam, Manila's sole water storage facility. It was the main component of the new contaminated water resource Kaliwa Dam project in Tanay, Rizal, which is also called for the construction of a water supply tunnel and various attendant infrastructure. The project had originally been proposed as a bigger integrated system that included a plan for a second dam named Laiban Dam further upstream, but the government decided on a proposal that would have built the system in stages, and the only stage shown
and only stage 1 involving Kaliwa Low Dam and the other water supply tunnel was approved under the administration of Benigno Aquino III o si Pinoy when the project did not move forward by the time Aquino administration ended. The succeeding Duterte administration decided not to pursue the Japanese proposed Kaliwa Low Dam plan and instead pursue a bigger China-funded dam project. Okay, isa lang ang wala yung budget dito, kaya ang nandito lang is yung location. Okay. Location, Pantabangan, Muñoz, Nueva Ecija, Philippines. Okay. Okay, location nito ay sa Pantabangan, Muñoz, Nueva Ecija City, Philippines. Uulitin ko lamang po mga minamahal kong kababayan, lalo na po sa mga kabataan na gusto maging isang professional pagdating sa mga paggagawa ng mga big infrastructure development plan in the Philippines. Sa paggawa po ng isang infrastruktura ay kailangan malinis. Hindi naman yung totaling malinis, yung matibay yung pagkakagawa at yung maganda ang klase at yung dekalidad nung gagawin mong proyekto, para abutin man ito ng mga bagyo, hindi agad ito masisira. At least kung may masira man, small damages lang. Sabi ko nga kahapon, yung pinangunahan ng ating Pangulo sa inaugural ng isa pang dam doon sa may lugar ng meron pa ditong treatment na pinangunahan din ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Ngunit sa panayam sa kanya ng mga media, isa lang ang minumungkahi niya matapos ito sa loob ng 4 na buwan, dahil sunod-sunod yung tirik nung araw pagdating ng Mayo. Nagsisimula na ang El Nino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Malaki yung nababawas sa sa ating mga tubig, sa mga irigasyon. Kaya inatasan ang NIA o yung NIA inatasan ng ating Pangulo. Tapos gumawa na rin ng Task Force El Nino para nang sa gayon mabilis ang mga paggawa ng mga panibago pang proyekto na mga pang-irigasyon, patubig sa mga farmers natin. Okay. Ngunit bago ko ito dire-diretsuhin, mga minamahal kong kababayan, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay. Okay, ito po akin pong ipapaliwanag sa inyo ulit. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines. Hydroelectric power plants in the Philippines. Kaliwa Low Dam. The Kaliwa Low Dam proposed by the Philippine government in 2012 was one of several water supply projects on the upper portion of the Kaliwa River watershed that have been proposed but ultimately shelved by the Philippine government since the 1970s. The proposed Kaliwa Low Dam design had a 600 million liters a day o MLD capacity, and the water supply tunnels has a 2,400 MLD o capacity. Had it been built, the Kaliwa Low Dam was expected to ease the demand on the Angat Dam, Manila's whole water storage facility. It was the main component of the new
contain water source. Kaliwa Dam project in Tanay Rizal, which also called for the construction of a water supply tunnel and various attendant infrastructure. The project had originally been proposed as a bigger integrated system that included a plan for a second dam named Layban Dam further upstream, but the government decided on a proposal that would have built the system in the stages, in only stage 1 involving Kaliwa Low Dam and the water supply tunnel was approved under the administration of Benigno Aquino III, when the project did not move forward by the time Aquino administration ended. The succeeding Duterte administration decided not to pursue the Japanese proposed Kaliwa Low Dam plan and instead pursue a bigger China-funded dam project. Okay, at ayun lamang po mga minamahal kong kababayan. At sana naman po ay may nakuha kayong good news at magandang balita at naway pumasok po sa inyong mga isip at mga puso, nang sa gayon ay maalala pa ninyo ang mga dam na ginagamit natin. At ayun lamang po mga minamahal kong kababayan, at magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ang inyong lingkod, at sa isang bagong Pilipinas na inilulunsad ng ating pamahalaan ay sama-sama po tayong babangon muli sa isang bagong Pilipinas. Tayo po ay Pilipino, may isang diwa at may isa pong gawa. At muli po, maraming salamat.